Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging makatotohanan para sa katarungan. Gabay ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus sa katotohanan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 4 hanggang 6, ito po ang mensahe. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo doon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipingaral sa inyo. Ito ay lumaganap sa buong sanlibutan at nagdala ng pagpapala tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso Kabanata 4 talatang 13 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo matutulad sa mga bata na nadadala ng bawat aral parang sasakyan sa dagat na sinisiklot-siklot ng alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong hangad ay ibulit tayo sa kamalian, manatpay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, nagiginap tayo kay Kristo na siyang ulo. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Walang natatago na di nalalantad, walang nalilihim na di nabubunyag, anumang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, anumang ibinulong ninyo sa mga dilim, sa mga sinid ay ipagsisigawan. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Dinika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at dinalakad pa sa kadiliman. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang umahatol, kundi ako at ang amang nasa langit. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 3 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang mga utos gaya ng huwag kang manganganon niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at aling-amang utos na tulad nito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa linggong ito. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon lang po ipapaliwanag po sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na maging makatotohanan para sa katarungan. Gabay ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus sa katotohanan. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay maging makatotohanan para sa katarungan at yung gabay niya para sa katotohanan. So ano ba itong gabay ng Panginoon Diyos para sa katotohanan at paano ba tayo maging makatotohanan para sa katarungan? So ngayon, nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na ang Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at ang kanyang salita ang katotohanan. So sila ang katotohanan
At itong binabahagi natin sa inyo ng mabuting balita ang siyang katotohanan. Kaya kung ito ay ating isa sa buhay at susundin, mananampalataya tayo sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo, mamumuhay tayo ng nasa sa katotohanan. Mamumuhay tayo sa ilalim ng kaluluwagan ng Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, at hindi tayo mamumuhay sa dilim o sa kasinungalingan. Kaya kapag tayo ay namumuhay sa liwanag, namumuhay tayo sa katotohanan. At kung mamumuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa pagtalima ng mabuting balita, namumuhay tayo sa katotohanan. At gayon din, pag namumuhay tayo sa katotohanan, namumuhay tayo sa katarungan. So yan. Kaya ang mabuting balitang ito ay katotohanan, ito rin ay katarungan. Kaya kapag ito ay isinabuhay natin, namumuhay tayo sa katotohanan, at ito tayo namumuhay tayo sa katarungan. Kaya bawat salita, bawat aral ng mabuting balita, isasabuhay natin. Upang tayo maging makatotohanan at maging makatarungan. Ngayon, ano ba yung sinasabi ng mabuting balita na tayo maging makatotohanan? Tayo ay mamumuhay ng matuwid. Mamumuhay tayo ng mabuti. Mamumuhay tayo mula sa udyok ng pag-ibig para tayo ay makatupad ng kautusan. Kung makatupad tayo sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos, mula dito sa itinangaral at itinangaral sa atin ng banal na Panginoon sa Kristo. Ngayon, para matupad natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, yung itinangaral ng Panginoon sa Kristo ay mamuhay tayo ng may pag-ibig. Kung mamumuhay tayo ng pag-ibig, mamumuhay tayo ng matuwid, makatarungan, mabuti. So, yan ang pamumuhay ng makatotohanan. So, kaya tayo ay hindi namumuhay sa kasinungalingan kung mamumuhay tayo sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos mula sa balangkas ng mabuting balita na iniyang natin ng Panginoon Kristo. So, ganyan tayo mamumuhay ng makatotohanan. Ngayon, kung list dyan ang ating pamumuhay, so tayo namumuhay sa kasinungalingan, namumuhay tayo sa kadiliman, namumuhay tayo sa hindi mabuti. So, kaya dapat namumuhay tayo ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Kaya tayo ay para tayo ay maging makatotohanan, sundin natin ang ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat yung Panginoon Diyos na dumalang ay banal. Siya ay katotohanan at ang bugtong na anak niya ang katotohanan. So kaya tayo ay dapat ay sumusunod sa kanya sapagkat siya yung kataas-taasan na makatarungan, makatotohanan lumalang sa ating lahat. Ngayon kung hindi tayo susunod sa kanya, wala tayong magagawa. Sapagkat kung hindi natin susunod yung kalooban, kung hindi tayo naniniwala sa kanya, nagtakda nga siya ng takdang panahon para sa ating lahat. Para tayo ay yung makikisa sa kanya, mabubuhay na walang hanggan sa ilalim ng kanyang pag-aari. Yung hindi, ilalagay niya sa impyerno yung mga nilikha na aayaw sa kanya. Agaya noong mga anghel na kumalaban sa kanya at sino mga tao na mahihikayat at mamumuhay ng mali, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, ay maaari ibulig sa impyerno. So, kaya kung nais natin na tayo magkaroon kung nais natin na tayo ay makiisa sa buhay na walang hanggan, na pinangako ng Panginoon Diyos, sa mamuhay tayo sa katotohanan, mamuhay tayo sa aral ng mabuting balita. At napakasimple, mamuhay tayo ng mabuti, matuwid, iwasan natin yung kamalian, huwag tayong gumawa ng masama, namumuhay tayo sa katotohanan. Just simple as that. So ngayon, kung tayo mamumuhay sa kasamaan, namumuhay tayo sa kadiliman, namumuhay tayo sa kasinungalingan. So, dahil sa tayo ay nasa spell ng demonyo, ngayon tayo ay hinango ng Panginoon sa Kristo mula sa spell ng demonyo kung saan tayo ay nilindang ng demonyo nung simula, di ba? So kaya namumuhay tayo sa kasinungalingan, sa lindang ng demonyo. Di ba nilindang sila si Eva at Adan? So, nung malinlang sila, namumuhay na tayo sa kasinungalingan na ipinanlindang sa atin ng demonyo. Kaya nagkaroon ng kamatayan ng mga tao. Di ba nilinlang niya? So namumuhay tayo ayon din sa panlilang ng demonyo. Ngayon, tayo ay tinubos ng Panginoon sa Kristo. Ginabayan tayo para sa pamumuhay ng makatotohanan sa pananampalataya sa banal na Panginoon Diyos at hinango niya tayo doon sa makasinungaling na pamumuhay mula sa panluloko ng demonyo. Kaya tayo ay mula sa panluloko ng demonyo na yan ay tayo ay nagkamali.
tayo ay gumawa ng mali, tayo ay natutong magkasala. Lumabas yung ating makamundong pita. Kaya, at mula dyan ay natutong gumawa ng mali ang mga tao. Gayun pa man tayo hindi pinagsawaan ng banal na Panginoon Diyos, nagabayan mula sa simula. Kahit na naloko na sina Eva at Adan, ginabayan pa rin sila ng banal na Panginoon Diyos. At hanggang sa panahon ngayon, sa gabay ng banal na Panginoong Kristo. Kaya tayo ay yan ang dapat na maging gabay ng bawat. Lalong-lalo na yung mga kapamalaan, kayo dapat ay mamuhay sa katotohanan para kayo lalong mga pamahala ng makatotohanan. At hindi kayo namumuhay sa kasinungalingan. So ngayon, kung kayo mamumuhay sa kasamaan, kasinungalingan, so kawawa yung mamamayan ninyo, kayo ay gagawa ng hindi mabuti sa mga mahal at mga mahala kayo ng hindi mabuti. So kung naaayon sa gabay ng Panginoon Diyos at namumuhay kayo sa katotohanan, matuwid ang inyong pamamahala. Mamamahala kayo ng matid, maski pa kung kayo magagabay naman ng Panginoon sa Kristo, sa katotohanan, you generally govern good, govern fair sa inyong pamamahala. So at yan ang gabay naman ng Panginoon Diyos sa inyo, na yung ating kapamalaan ay mamahala ng ganyan. So kaya iwasan yung kayo ay mamahala ng hindi matuwid. So maging matuwid sa inyong pamamahala para kayo ay namumuhay ng makatotohanan sa inyong pamamahala. So yun, muli sana nagabayan naman tayo ng mabuting balita sa pabahagi ng The Bible Evangelizations at tayo magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. At tayo ay sana ay patuloy na inyong pakinggan ang mabuting balita at kayo ay magabayan sa kaligtasang spiritual at kayo ay sana ay ating mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at dito sa mabuting balita sa gabay ni Banda na Santa Maria at sana ay patuloy tayong gabayan ng presensya ni Banda na Santa Maria ng kanyang kaliwanag ang kanyang milagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at tayo may kayat ko sa pagtalima nito at pagbubuklod natin at gabayan tayo syempre ng ating kapangyarihan ng Panginoon Diyos milagro mula Banda na Santa Maria sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan pagbabahagi ng mabuting balita o pangangaral ng mabuting balita o pag-ibanghelyo. At sa Interfaith Unity, patuloy tayong sana may kaya po kayo sa pagkakaisa sa Interfaith Unity at sa gabay ng kaliwanagan ni Banda Santa Maria at pagkaisa tayo doon para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan. Mauwi, sigalutan, labanan, yung bawat mga simbahan mauwi sa sigalutan, labanan o ibang mga nananampalataya na hindi nagkakaunawaan, sigalutan, labanan hanggang sa magkakauwi ng digmaan. Bagkos ay nagpapairal tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, kabutihan, gagabay tayo sa common good, sa gabay sa mga kapamahalaan para mamahala ito ng mabuti, mamahala ito at pagpairal ng mga karapatan. So nagagabay natin sila from the mga pinaniniwalaan natin from the interpretation. Instead, nagkakaroon tayo mas lalong yung mga bansa at mga taong hindi nagkakaunawaan ay lalo silang maglalabanan kung bagay ang mga relihiyon ay hindi nagkakaunawaan. Diba? At doon sa CBCP and Vatican Church, maniwalagan kayo ni Banda na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sumala Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, sana patuloy tayong gabayan ng milagro, kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, with Mother Mary, at kayo ay ating mapagbuklod sa gabay ng kanyang kapangyarihan sa pagbabahagi ng mabuting balita. At mabuklod kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, at mabuting balita. Ayan. At kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan ng Espiritu. At gabay tayo ng kanyang kapangyarihan sa paggabay sa pamahalaan na ito ay magabayan sa mabuting pamamahala, pagpapairal ng patas ng justisya, karapatan ng tao. Kaya yung mga pamahalaan, pamahala kayo ng mabuting matuwid-tuwid yung karapatan ng tao. Sa gayon, ay makikinabang yung inyong mamamaya, makapamumuhay sila ng maunlad, mayon sa karapatan, mapayapa. Sa lahat, makakapanampalataya sila sa banal na Panginoon Diyos. Mula sa Panginoong Jesucristo. Ano bang pananampalataya mayroon ng bawat isa sa inyong mabuting pamamahala at pagtupad ng kapamahalaan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Yan. At sana ay patuloy tayong pagpalain ng buhay,
kasaganaan ng ating banal na Panginoon Diyos at proteksyon. At sama-sama nating subuhin yung mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.